Eto na ba si former Congressman Saldico ngayon na siya ang tinuturong isa sa mga mastermind. Pero ngayon, sabi niya, ni isang singko na isang singkong duling. Wala akong pinakinabangan dyan. Kapani-paniwala ba yan, Yun Din nga Ed? eh. Yun Walang nga. probative value talaga yung sinabi niya. So it would be wrong to make the case for a testimony of former Congressman Zaldico. It's Hindi nagiging maganda. Hindi lang sa away ng pamilyang ito, kundi nadadamay tayo. And this also somehow, again, time for the Filipinos to rethink talaga yung role ng political dynasty sa ating bansa. Magandang araw sa ating lahat. Class in session. This is Dr. Gary Adorjenicio. At muli, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga issue na ating nalalaman, nararanasan ngayong araw na ito gamit ang iba't ibang academic discipline. magandang hapon sa lahat. Ako naman si Dr. Ederson Tapia from the University of Makati. Ako naman si Dr. Sherwin Ona from De La Salle University. Ito po ang The Dean's List. So, umpisa na natin. Dean Gary, Dean Ed, ano? Okay. Ang daming nangyari nitong nakaraang linggo, no? Sa dami ng mga pasabog, parang tumanda ako ng 5 taon, no? Sa, sa dami na nangyayari Ah, sa politika Kala ko natin. parang ka nag-check ng sangkatutak na thesis. Grabe, no? So, Oo. umpisahan ko na, no? Yung malaking pasabog kuno, no? Malaking pasabog kuno ni dating Congressman Saldico, no, na hindi nga natin alam kung siya nga yun, ano, baka daw AI yun. Ano naman ang masasabi niyo rito sa revelations ni dating Congressman Saldico? Ako, simulan ko na. Kapani-paniwala ba, Din Gary, Din Ed? Yeah. Una, syempre, tingnan natin maigi yung kanyang statement na tingin ko ay medyo may timing, no, sa nakaraang series of protests or prayer rally na ginawa nung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, no. So medyo kaduda-duda 'yon, no. Pag pinag-aralan mo maigi yung what he called a three-part series, no. Sabi ng mga millennial kong mga estudyante, may problema dun sa optics, dun sa mga pictures na ginamit, no, lalo na yung maleta na parang mukhang sale dun Mukhang sa nabili sa SM. SNR, no? Nag-sale kasi doon, Oo. kaya Eh kabakailan lang, ano? samantalang ang description nga yan, for example, ni Sagi Kutesa ay mga Rimowa ang ginamit daw, no? But more than that, I think for former Congressman Saldico, for me it's like a sort of a Faustian bargain Mm. for his political survival. Dahil alam naman natin, sa mga panahon ngayon, no, very polarized ang ating lipunan, yung ating political system. So for you to survive, no, parang kailangan mo magparating o magpahiwatig sa kabilang kampo na handa kang tumulong kahit ang sasabihin mo ay pawang mga kasinungalingan. Dahil at the end of the day, lahat ito pwedeng gawan tayo ng kwento no? So importante talaga na bumalik dito si former Congressman Saldico at muli niyang banggitin ito under oath, no, at i-avail niya yung ating legal system para sa gayon ay hindi ito maging baliwala, no, lalo na uh, nagiging magulo lalo yung ating bansa, no, sa statement na ito. Pero of course, we're not saying na walang katotohanan lahat ng sinasabi ni former Congressman Saldico. Pero at the end of the day, kailangan ng isang masusi, kumbaga sa atin, lagi natin sinasabi, evidence-based, no? At may mga batayan talaga yung kanyang mga statements at hindi dapat ito gawa-gawa. Alam mo, Din Gary, may magandang kasibihan ng Filipino diyan, no? Yung ang taong gipit sa patalim kumakapit, no? So, eto na ba si former Congressman Saldico ngayon na siya ang tinuturong isa sa mga mastermind. Pero ngayon, sabi niya, ni isang singko na isang singkong duling. Wala akong pinakinabangan dyan. Kapani-paniwala ba yan, Yun Din nga Ed? eh, yun nga ang Diba? problema diyan eh. Kaya Singkong I duling, suspect. wala daw siyang kinalaman diyan, no? Siya lang daw ang bumili yata nung mga luggage na sale sa SM, no? Well, What can you say about ako, that, Dined? ganito, no? There are two things that bago ko sagutin yun, no? Pero dalawang aspeto kasi yung gusto kong tingnan. Pero bago ko sagutin yun, Doc Sherwin, we're both reserve officers, no? Air Force ka.
army ako. Siguro yung ganong narrative na wala akong kinita dyan kahit na pang piso, baka sa ibang branch of service niya dapat sabihin yun, hindi sa army o sa Air Force. Kasi baka sa Marines, baka may maniwala sa kanya, Kahit no? kay So, Gutesa, maniwala sa kanya, no? yung sinasabi natin na tell it to the Marines, no? Pero I look at it at two things, two lenses. I'm looking at two lenses. Number one, yung legal point of view. Walang probative value talaga yung sinabi niya. So it would be wrong to make the case for a testimony of former Congressman Zaldico. It's not a testimony. It's just a statement. Kasi pag sinabi mong testimony, under oath yan. Kasi it carries with it certain responsibilities kung mapapatunayan na nagsinungaling ka. So that was not a testimony. It was merely a statement. Parang Facebook post na hindi mo pwedeng assignan ng probative value. Especially for purposes of assigning some form of liability to individuals, no? That's the legal point of view. The other thing naman politically, yung timing kasi is really suspect, no? It's really suspect kasi katulad ng binanggit niyo kanina, I wouldn't be surprised if the primordial concern now of former Congressman Saldico is really survival. Kaya magtututuro talaga yan, tsaka whatever is going to fit him. So, we're not saying na lahat ng sinabi niya hindi totoo, pero ang sinasabi natin is we have to take it with a grain of salt and hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng bigyan ng kahit anong values sa ngayon dahil unang-una wala siya sa Pilipinas, no? Wala siya sa Pilipinas, hindi siya walang liability kung magsinungaling at magsinungaling siya. Walang responsibility kasi yung statement niya. So, I don't ako hindi ko masyadong binibigyan ng credence yun eh. Kaya medyo malaki ang duda ko dun sa statement ni Congressman Saldico. And remember, may part 1, may part 2, may part 3. Ano ba ito, pelikula? Yeah, Is this oo. a case of life Parang, imitating art? Or bakit ganun? Bakit merong parang may script na sinusunod na yeah, part oo. 1, part no, sino bang audience ni former Congressman Zaldico? 'Di ba? Kung ang intention mo lang is sabihin ng katotohanan, parang hindi siya nagsuswak sa akin na may part 1, may part 2 at may part 3. Parang nang-agitate at saka medyo ano parang merong showbiz flair dun sa script. Yeah. May dagdag ko lang, no, mga pinagpipitaga ng mga dekano, no. Sa amin kasi, sa side naman namin, no, na nag-aaral ng malign influence and disinformation operations, ano. Um, Timing is everything, eh. No? Yung quality ng content mo plus timing, okay, can do a lot really to damage, a target or undermine an institution or a target entity. No? So itong nakikita naming sa aming palagay, itong ginagawa ng mga kampo na ito na palagay namin kabilang na si Saldico dito, no? Na talagang hindi naman ito hindi naman 'to usapan legal katulad ng sinasabi ni Dean Ed kanina, no? But this is really a play doon sa court of public opinion. And Mhm. sa tingin namin, napaka-volatile talaga ng situation eh. Parang apoy yan no? Na maski na anong ilagay mo diyan, no? Niningas at niningas yan no? Yung ginawa ni Saldico was an attempt really to inflame, no? Yung sentiment ng public, no? Na alam niya na very volatile. And alam mo naman, no, yung publiko natin galit na ngayon, no, at nagdi-demand na sila ng drastic action. Paano pa kung malalaman nila na yung presidente mismo ay involved, ano? So wala nang rason 'yan, ano? Hindi na mag-iisip ng rason. Yun palagay namin, ang palagay ko ang play ni Congressman Saldi dito, no? So suspect yung timing is suspect but para sa Yeah. amin timing is everything ano naman sa tingin nyo ang magiging epekto nito dun sa overall movement ng protesta against corruption, no? Sa tingin nyo ba ito ay madiderail or this is an obvious redirect no? Yung gusto Mhm. nilang alisin dun yung pressure from themselves and try to pin it onto others, ano sa tingin nyo, will this happen, no? Will this result happen? Ako sa political communication kasi, tandaan natin, not only the message but also the messenger, no? Ang problema sa character ni Saldico na kanyang yung naging impression sa kanya ng mga tao ever since sa pumutok ang tong flood control project, no?
Sabi nga ni Dean Ed kanina, siya yung tinuturo na parang mastermind. May ganung pagdating, no? Dahil yung korporasyon, for example, yung SunWest Corporation ay nasa top 10, no? Nasa top 5 na korporasyon na nakakuha ng malalaking mga kontrata. At pag tinanong mo, for example, yung mga classmate namin ni Dean Ed dyan sa UPNC pag na nagtatrabaho sa House of Representative, no? Hindi naman common knowledge din naman talaga, no? Yung mga negosyo, yung mga involvement, no, ni former Congressman Saldico sa mga kontrata ng gobyerno. So, I mean, it will be difficult to understand and for him to say that I did not earn neither a single cent, no? Talagang ano yun eh. ah, Hindi yun kapanipaniwala. At because of that, siguro ang maniniwala lang sa kanya dito, yung mga supporter, for example, nila former President Duterte o nila Sara Duterte, para ma-infuse ang flame. Pero kung ikaw ay nag-iisip, kung ikaw ay pinag-aaralan mo maigi yung mga turn of events, no? Um, Maraming mga questions eh. Maraming mga pagdududa dun sa maliban sa timing, even nga yung kanyang credibility. So may credibility issue rin talaga, no? At even nga, sabi ko nga kanina, yung how it was presented, yung parang copy paste na ang dami yung mga kabataan, yung mga millennials and Gen Z, ang daming mga na-observe dun sa video presentation, dun sa mga what you call this, yung mga background and pictures na ginamit, no, na halatang hindi maayos ang pagkakasulat ng script. Yeah. Kaya I'm not sure kung this will really inflame, no? Ngayon nga, tapos na, tumigil na ang Iglesia ni Cristo at sa ngayon, feeling ko baka na-survive na ni BBM yung panahon ng height of protesta, but I don't know in the coming months or perhaps years. Yeah, Dean Ed, what can you say about that? Do you agree with the viewpoint of Dean Gary? Ligtas na ba si Yeah, BBM sa tingin mo? well, at least for now, si BBM, I think yung intended impact nung so-called Zaldico statement did not achieve its goal. Kasi number one, he's not exactly the poster boy that you'd think of kung ang Mhm. pag-uusapan natin dito ay exacting accountability. Kasi katulad ng nabanggit kanina, if there's anybody who's most guilty here, eh, kandidato siya doon. Kaya hindi natin naasahan na magkakaroon ng moral crusade based on saldi ko. Lalo na kung ang sasabihin niya, wala siyang kinihita kahit na isang sentimo. Very different ito dun sa statement ng mga ibang witness sa Senado kasi there's an admission of guilt eh. So, yung mga ibang nag-testify, may admission ng guilt and so therefore, kumbaga yung isang paa mo nandun na sa bingid ng alanganin. Mag-o-all out ka na. Ito hindi eh. Sinasabi niya, I did not get any single centavo from the transactions. I just get... So walang ano eh, hindi siya kapani-paniwala on the part of many Filipinos. I have to agree and I would admit that may appeal siya to a certain segment of the society. Binanggit naman na ni Dean Gary yun kanina. But these are the very same people who already think that there's complicity on the part of even President Marcos. Kaya walang dagdag yan, walang dagdag na dahil yung Mhm. mga agitated ngayon, dati naman ang agitated yun eh. David. Hindi mo Yeah. na yun kailangan i-convert. Pero yung sabihin mong magkaroon ng, wow, wow, this is something new, this is something explosive. Kung meron man, I think it's very marginal. Yeah, no? Siguro ang message ng The Dean's List para kay former Congressman Saldico, umuwi ka na. Umuwi. Uwi ka na, di ba? Dito mo na sabihin yan. Yeah, Under yeah. oath mo gawin. At kung talagang wala kang tinatago, hindi ba? Dalhin mo lahat yung mga, ano ba to, yung binili mong mga luggage, no? Na baka sale sa SNR or dyan sa SM. No? Pakita mo na sa amin. Talo naman ako ngayon, mga deans, dito sa ito yung medyo nakakasakit din ng ulo no itong revelation ni Senator Amy Yeah, Marcos ano yeah, yeah. na alam niyo naman ang sinabi no pinapauwi na si Pangulo at of course Nagpapagpahinga. nire-reiterate na yung pinagpapahinga na okay at nire-reiterate yung matagal ng chismis na siya ay drug addict
Na alam naman natin na part ng isang narrative yan, ano, na pinupush ng mga DDS. Ano sa tingin nyo? Ito ba may traction? Makaka-apekto ba to sa overall anti-corruption campaign? Maapektuhan ba ang credibility ng Pangulo? Well, alam mo, sa kultura ng Pilipino, alam naman natin, no, parang masakit pakinggan at pag-usapan yung mga problema, especially ng magkakapatid o ng pamilya, no, outside, no, ng your immediate families. No? Kasi I'm sure mga pwedeng ka mag-angkatin, pwedeng malaman itong mga to. No? Pero if you will do it in public, yung iba yun. At alam naman yung implikasyon dahil senador ka, tapos presidente yung kapatid mo na inakusahan mo. Ako, tanong ko lang kasi, kung seryoso halimbawa naman talaga concern si Senator Amy dun sa kanyang kapatid, at alam niya ito, at binabanggit niya, alam niya ito, siguro from the very beginning, nung nabuo ang unity team noong 2022 or prior on 2022, di sana ay in-advise niya na yung kanyang kapatid na huwag tayong tumakbo at better na ayusin mo muna yung sarili mo. Kung sakaling totoo to, you focus on your family at andyan naman yan to supportan ka na lang namin sa ibang mga bagay. And we will help you and perhaps if you are ready, we will support you. Pero ang nangyari, parang naging complicit ka eh. Di ba? Bahagi ka na nag-tolerate. Naging enabler ka pa nga in a sense eh, dahil isa ka sa mga nagtulak. And then all of a sudden, sasabihin mo na nga ngayon ay concerned ka in the middle of a major crisis after the midterm election. And then you are now known to support Vice President Sara Duterte. So, nagkakaroon talaga ng kulay eh. So, hindi nagiging maganda, no? Hindi lang sa away ng pamilyang ito, kundi nadadamay tayo. And this also somehow, again, time for the Filipinos to rethink talaga yung role ng political dynasty sa ating bansa. No, parang, di ba, yung away ng pamilya ngayon ay nai-involve lahat tayo. Dapat ay naka-confine sa kanila. Pero dahil hindi mo maiwasan, dahil nga sila ay pamilyang Marcos and they position themselves in a critical branches of our government. So, hindi magiging maganda at the end of the day, lalong nagbibigay ito ng failure ng ating Estado na i-provide yung pangangailangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Yeah, I absolutely agree with you, no? Nung napakinggan ko yung pronouncement sa Senator Amy, parang ang hirap paniwalaan eh. Kasi nga, wala sa kultura natin yan bilang mga Pilipino, ano? Siguro din yan, lilipat ko sa'yo, no? Kung gusto mong dagdagan yun, ano? Sa tingin mo ba magkakaroon ng traction itong sinasabi ni Senator Amy? Well, bigyan ko ulit ng different lenses yung sagot ko, no? From both, number one, from a legal point of view, again, um, walang ano doon eh. Wala akong nakikitang value dun sa sa statement ni Senator Amy. Kasi, um, even assuming that if it is correct, there's no clear evidentiary value that you can get from it, no? Pangalawa, from a political point of view, mas nakikita natin yung motivation kung bakit ito sasabihin eh. Alam naman natin that si Senator Amy is identified. Kumbaga, ginuhitan niya na yung sarili niya in relationship to the conflict of the Dutertes and the Marcos. And obviously, medyo outside di kulambu siya dun sa inner circle ni BBM. And by her own admission, siya din ang nagsabi nun eh. So, for somebody like Senator Amy who's been shall we say, acquainted with the trappings of power and influence going back to the time of their father, masakit yun. Kasi I think they're looking at the second Marcos administration as the redemption arc. At gusto ni Senator Yeah. Amy na siya yung mag-play ng malaking role. Architect ika nga tungkol dun sa kanilang attempt at redemption. Eh, naitsapera siya, kaya masama ang loob niya dyan. And third is yung sociological point of view na binabanggit na din ni Dean Gary kanina. If you're really concerned, okay, balikan ko pala yung legal point of view, Doc Sherwin, sorry. Yung legal point of view na to, ang gusto kong banggitin is yung doctrine of the unclean hands. Pwede kang mag-point ng fingers dyan kung wala kang complicity. Eh, kung sinasabi mong alam mo na yan noon pa, ba't wala kang ginawa? Bakit mo Tapos pinaktakbo, di ba? Yan ang, di natakbo. ba? Alam mo So, pala hindi, eh, di ba? hindi yun kwan, walang
wala kang mahihita doon legally dahil ikaw mismo madumi yung kamay mo eh dahil alam mo naman na yan dahil nakita mo na etc. So and Oo. yet nagpatuloy ka pa din. And then yung sociological argument, ah even assuming na totoo yung mga statements ni Senator Amy, hindi mo gagawin yun sa harap ng 650,000 people at in the context of a political rally. It's so, ano eh, hindi siya swak sa atin. Kung tayo may mga kamag-anak na napariwara ng landas, hindi solusyon yung babakbakan mo siya in front of our other relatives. If there is an intervention necessary, the intervention would have to be done between and among themselves kasi pamilya nila yan. And most certainly not as an instrument of um, political, getting some political brownie points dun sa kinabibilangan mong faction, no? So yun yung point ko. But more importantly, nakakalungkot yan dahil it's always sad when family members tear each other Yeah, apart in full view of the definitely. public. Yung gory details na yan, alam naman na natin, matagal na nating alam yung mga bulong-bulungan ng hidwaan sa pamilya eh. Pero Yeah. pagka na-expose sa ganito, nagkakaroon ng ibang dimension na nakakalungkot and hindi magandang tignan. Right. Again, another, excellent insights from Dean Ed, ano? Ako siguro panghuli na lang mga deans, ano? Gusto kong bigyan ng diin yung sociological family values aspect, ano? So alam naman natin na hindi to Filipino values eh, di ba? Ang palagi kong tinatanong, especially sa mga estudyante ko, sa tingin ninyo, anong motibo yung mas mataas kesa sa love for family? Di ba? Well, of course, love for God, 'di ba? Pwede mong sabihin 'yan, 'di ba? But ano 'yan eh, 'di ba? Halos malapit na 'yan, no? But dito sa nangyari kay Senator Amy, ano sa tingin nyo ang mas mataas kaysa sa love for family? Okay? Remember ha, buhay pa si former First Lady Imelda Marcos. And Mm. sinasabi ko sa mga estudyante ko, sa tingin ninyo kung maririnig yan ni former First Lady Imelda, sa tingin nyo matutuwa siya? Okay? The former first lady is already a frail ano no is already frail no sa tingin nyo matutuwa kaya siya niyan no? So sabi sa akin ng mga estudyante ko, sir, alam na namin yung motibo na ano diyan no na mas mataas kesa sa love for family. Personal, sabi nila. Your personal gain nila. Kung nakakakita ka ng personal gain, gagawin mo yan. And that fits squarely with what Dean Ed and Dean Gary were saying all along, no? Na there is this higher motive. Perhaps, di ba, ang chismis nga gustong nag-audition para maging vice president ni Sara, no? Sara Duterte by 2028. Perhaps. But again, gusto ko lang diinan na, siguro nga, ang mas mataas na value dyan or motibo is yung pangsariling kapakanan. Yeah. And with that, no, I'll turn you Okay, over Sherwin, to gusto ko lang, sige, may gusto lang akong ihabol Dean Gary. na meron kasi akong kaibigan na drug reform advocate. Ang maganda yung sinabi niya eh. Ang sinasabi niya ba, yung addiction ba ay equivalent also to your bad governance or corrupt or pagiging corrupt. For example, yung mga corrupt, for example, yung mga nakasuhan ng ombudsman, lahat ba yan ay drug addict? Yung may mga hindi magandang performance, halimbawa sa paggugobyerno, dahil incompetent, tamad, at talagang ano lang, minanay yung posisyon. Lahat ba yan ay drug addict? So dapat tingnan din natin yung gayong aspeto. So I'm not saying na we are tolerating this problem, but on the other hand, I think it's also about time to rethink how do we treat, for example, kasi yung issue nga ng drugs, dahil, di ba, last administration, sinumpaan na, pag drug addict ka, zombie ka na, masama ka ng tao, etc. So, Kailangan ka I have to patayin, say 'di ba? this. Yung mga ganyan, no? Patay, Oo. kailangan ng patayin. So I think wag lumabas tayo sa ganung ano. Kaya nga nagkaroon nga tayo ng ganitong crimes against humanity dahil medyo naging ganyan ang perspective natin. So as an academician, I think we really have to look at some evidence base. Meron bang research na nagsasabi talaga na may ganyang correlation?
But the bottom line is importante na ang paggogobyerno ay talagang dapat seryosohin natin at pumili tayo ng nararapat, no? Na susunod na leader ng ating bansa, especially yung 2028, ang lapit na yan eh. Yeah, salamat Dean Ed and Dean Gary sa mga inputs ninyo. Now, it's time for us to do our grading. So, ang grading siguro natin dito is paano nyo ngayon i-grade after a week, no? Ang episode kasi natin after a week marami nang nanonood sa atin, dami ko na natatanggap ng mga messages no? No, ang kaganda daw ng makeup natin. Sabi ko wala kaming makeup, no? But anyway, no? Paano natin gigradean ngayon ang effort ng Marcos administration ngayon na sinabi na ni Presidente walang Merry Christmas, merong malamig na rehas, no? By December nagbigay pa siya ng date. December 17 at ito'y nire-echo ng Ombudsman. Ano sa tingin ninyo ang ating moving or ang ating evolving grade para dito sa anti-corruption drive ng gobyerno? Yung December pa yun eh. Antayin ko na muna yung December. So, antayin mo yung December. Pero nagsabi ng date din eh. Nagsabi 17. Pero kasi assuming, for example, siguro I'll give the pass satisfactory. Para kasing tapos pero siyang if ever na hindi na-implement, babalik ko sa incomplete. Diba? May ganyan namang mga arrangement eh. Pero kung i-grade ko yung statement ni Saldico at ni Amy, I'd rather give them a failing mark. So, ano dyan, will it affect the overall campaign eh? Yeah. Will it undermine public trust? Diba? Yun ang game plan sa tingin ko nung ganitong mga statements. Yeah, okay. So, dun sa before I give the grade, no? Kasi pag-obfuscate yung intent, kasi papaguluhin nga, so it brings us back farther to the truth. Kasi lahat naman talaga tayo, Doc Sherwin, ang gusto talaga natin malaman yung katotohanan dito dahil hilong-hilo na tayo sa mga nangyayari sa bansa natin. I think this level of corruption is unprecedented in the history of the country. And of course, we want to find out the truth of what really happened. Pero yung mga theatrics na ganyan na halata naman yung mga motivation, parang it brings us back farther from the truth, which is rather unfortunate. So dun sa questions, dun sa grading, siguro for now, December 17 December 17, medyo na lang yan. Less than a month. So hindi pa tumama sa birthday ni Dean Gary, no? Dean Ed, no? Hindi pa ginawang December, no? Muntik na. So it's a movie grade. I'm willing naman to give a passed or satisfactory grade. But most certainly, yung performance ni Saldico, failure na malapit sa basura, hindi pa sang-awa. Talagang kumbaga sa lahat ng row, kung row 4 ang pinaka mababa, nandoon siya sa row 5. Dahil hindi ako hindi ang pangit ng script, in other words. Yeah, oo. Ako naman yung of course, 'di ba? Performance si Saldico para sa akin na unang-una baka nga AI yun no? hindi natin alam kung siya nga talaga 'yon, ano? Kasi nga mukhang hindi siya at ang pangit ng lighting, 'di ba? Ang pangit ng background. Gumagamit ng mga, hindi mo malaman na validated na mga pictures, no? So highly suspect talaga yung performance na yan. Yung nangyari kay Senator Amy, nalungkot ako hindi siya nakadagdag dun sa confidence building. Okay, so yung mga kaibigan ko rin na nag-hope na, ma-push ng administration yung honest to goodness anti-corruption. Nalungkot sila nung nakita nila ito Pero ako, I'll give the administration an incomplete first, no. I'm really very interested sa December 17. I'm hoping na kumbaga magkaroon ng linaw, no? Yung pangako ni Presidente, no, na magampanan on December 17 or even sa whole month of December. Okay, bigyan na natin, Pasko naman di ba? Sige na, yung buong December. Kung ano yung pwede nyong gawin para mapakita sa taong bayan na talagang seryoso tong anti-corruption campaign. Thank you very much, Doc Sherwin. So, dami natin na pag-usapan, but to us here at the Dean's List, what we can say is yung revelations ni Saldico may seem explosive. Parang explosive siya, looking at it
sa unang tingin. But as we mentioned here, timing is never neutral. Timing is everything. And the allegations, without any real evidence, does not really lead us to accountability. More than anything else, it sounds political to us. Especially now in a moment that's charged by a lot of rallies, resignations, and public frustration, kailangan maging alerto tayo dun sa tactics that distract us from getting to the truth. And in the end, what we think the public deserves is simple. The truth that is anchored on proof, responsibility that goes with the process, and true and genuine reform that is not weaponized for the survival of a single individual. Because, as we all know, real transparency should not be performative. It should be about commitment and responsibility. This is Dean Ed Tapia. Stay informed, stay engaged. Let's keep the dialogue alive. Dr. Gaya Dorgilichifa from De La Salle, Caib St. Benil. Dr. Sherwin Ona po from De La Salle University. Labanan natin ang disinformation. Pare, gwapo ka dyan uli. Parang naging kamukha mo si Dindo Fernando Dean Ed. Kilala niyo ba yun, RJ Bon, si Dindo Para Fernando? lumana example.